Magandang araw muli mga bata. Welcome to my YouTube channel, Ma'am Let's. Ako si Teacher Let's, ang inyong guro sa Edukasyong Pantahanan at Pangkabuhayan 4. Narito ako upang gabayan ko kayo sa ating aralin. Bago tayo magsisimula mga bata, pakiclick muna sa ating like, share, and subscribe para updated tayo lahat sa ating video lesson. Maraming salamat. Handa na ba kayo mga bata? Mahusay. Bago tayo magsisimula sa ating aralin, siguraduhin hawak na natin ang ating aklat o module, ballpen at sagutang papel. Isulat ang inyong pangalan sa comment box o sa sagutang papel, pangalan ng guro, pangkat, pangalan ng paaralan. Tara na mga bata, samahan na ninyo ako sa ating bagong aralin. APP4, Quarter 1, Week 2. Module 2. Tara na sa mundo ng ICT. Naipapaliwanag ang mga panuntunan sa paggamit ng computer, internet at email. Alamin. Ano nga ba ang ICT? Ano nga ba ang tungkuling ginagampanan nito sa pang-araw-araw nating buhay? Ito ba ay nakakatulong o nakakasagabal sa ating pagkatuto? Paano ba ito nakakatulong sa ating bilang mag-aaral? Ilan lamang yan sa mga katanungang sasagutin ng module na ito. Sa module na ito, ay inaasahang matutunan ang mga sumusunod. Una, nabibigyang kahulugan ang ICT at ang kahalagahan nito. Pangalawa, naipaliliwanag ang mga panuntunan sa paggamit ng computer, internet at email. At nakabubuo ng mga patakarang dapat sundin para sa ligtas na responsableng paggamit ng computer, internet at email. Ngayon, subukan natin pagsagot. Alam mo ba kung ano-ano ang mga makabagong teknolohiya? Mayroon tayo. B. Bilugan ang bilang ng larawang tumutukoy sa makabagong teknolohiya at lagyan ng ikis ang hindi makabagong teknolohiya. Okay mga bata, tignan muna ninyo kung ano ang makabago at hindi makabago. Okay, bilugan ang number 1, mahusay. Number 2, ikis. Number 3, bilugan, mahusay. Pang-4, ikis. Pang-5, ikis. Pang-6 ay ikis. Okay, next. Pang-7, ikis uli. Pang-8 ay bilugan. Pang-9 ay ikis. At pang-10 ay bilugan. Ngayon mga bata, sigurado na ako na marami na kayong natutuhan o ideya sa araling ito. Binabati ko kayo. Dito naman tayo sa balikan natin ang ating pinag-aralan. Yan, muli nating balikan ang aralin tungkol sa entrepreneur. Lagyan ang buwituin ang pangungusap na tumutukoy sa katangian ng isang mabuting entrepreneur. Una, pinahahalagan ang wasto at maayos ang mga produktong paninda. Tama, bituin. Pangalawa,
pumipili ng mga mayamang mamimili. Ikes. Pangatlo, ang mabababang mamimili ang palaging pinahahalagahan. Bituin. Pang-apat, ginagamit ang perang kinikita sa importanteng bagay. Bituin. Pang-lima, matyaga sa pagbibenta ng mga produkto. Bituin. Tama, mga mahusay mga bata. Natatandaan pa natin ang ating napag-aralan noong nakaraan. Ngayon, tuklasin natin. Ano ang nakikita ninyo sa larawan? Tama, mga bata at computer at ang guro. Mayroon ba nito sa inyong paaralan? Ano ang tawag dito? Tama. Ang tawag niyan ay mga computer. Ano-ano ang makikita sa loob ng isang DepEd Computerization Program Room? Mga computer. Tama, mahusay. Nasubukan mo na bang makapasok sa loob nito? Opo. Kung ikaw ay nakabisita sa loob ng inyong computer laboratory room, ano ang mga tuntuning susundin ninyo sa paggamit nito? Tama, iingatan. At magpapaturo muna sa guro. Ano pa? Kailangan hindi magdala ng pagkain. Okay, ngayon dito susuriin natin. Alam mo ba, may makabagong teknolohiyang hatid ang DepEd Computerization Program. Yan, ang DCP. Okay yan, itong programa ng DepEd na DCP ay naglalayong matulungan ang mga mag-aaral upang mabigyan ng kaalaman sa makabagong teknolohiya upang mapataas ang pagkatuto ng mga batang tulad mo, lalo na sa ICT. Okay? Ano nga ba ang ICT? Information and Communications Technology. Yan ang ICT na tumutukoy sa iba't ibang uri ng teknolohiya na ginagamit sa komunikasyon upang maproseso, mag-imbak, lumikha at magbahagi ng mga impormasyon. Ilan sa mga halimbawa nito ay radio, television, smartphones, computer at internet. Ating pag-aralan sa mga bahagi ng isang computer. Ang computer ay binubuo ng iba't ibang bahagi. Ang mga ito ay nagtutulong-tulong upang makagawa ng pangunahing gawain. Ang mga bahaging ito ay tinatawag na devices. Yan. Ang bahagi ng computer. Ito ang mga bahagi ng computer. Input devices. Yan. Keyboard, mouse, camera. Output device, monitor, printer, speaker. Storage device, hard disk, compact disk. Compact disk, yan. Next, ang mga bahagi ng computer. Ito. Yan, bahagi, larawan, at gamit. Keyboard. Okay, yan ang keyboard. Ginagamit para sa pag-type ng mga titik, numero, at mga simbolo. Ang mouse naman, ito ang kumukontrol sa galaw ng on-screen pointers. Nagsasaad ng gagawin ng computer. Siya ang gumagalaw-galaw. Yan. Pangatlo, desktop camera. Kadalasan ginagamit upang makita ang nais makausap sa video chat o video conference. Ginagamit din ito upang kumuha ng larawan.
Ito naman ang pang-apat, Central Processing Unit o CPU. Yan naman ang System Unit. Ito ang utak ng computer. Matatagpuan ito sa loob ng System Unit. Ito ang nagsasaad ng mga bahagi ng computer kung ano ang pangunahing gagawin. Panglima, ang monitor. Ito ay katulad ng television. Dito lumalabas sa pamamagitan ng display ang mga impormasyon na nanggagaling sa computer. Pang-anim, ito ang printer. Ginagamit ito upang maiprinta o mailimbag sa papel ang mga dokumento o larawan mula sa computer. Yan. Pang-pito, ang speaker. Yan. Dito lumalabas ang sounds o tunog ng galing sa computer. At ito naman ang pang-walo, CD drive or DVD drive. Yan. Ang CD drive ay maaaring gamitin upang magpatakbo ng mga programa o i-play ang mga media file o burn at i-save ang data. Okay. Ating tandaan, dapat maging ligtas at kapakipakinabang sa lahat ang paggamit ng kagamitan at pasilidad sa ICT katulad ng computer, internet at email sa paaralan at maging sa ibang lugar. Alamin ang mga sumusunod na mga panuntunan sa ligtas na paggamit ng computer, internet at email. Okay. May kalakip na mga salik ang paggamit ng mga ito. Ang ilan sa mga ito ay exposure at pagkalantad ng di naaangkop na mga materyales. Sunod, maaari kang makakita ng materyales na tahasang sexual, marahas at ipagbabawal o illegal. Maaaring makakuha ng virus sa paggamit ng internet na maaaring makapinsala ng mga files ng computer at makasira sa maayos nitong paggana. Next, panliligalig o pananakot o harassment at cyberbullying. Sumunod, maaari ring makaranas ng cyberbullying o malagay sa peligro dahil sa pakikipanayam sa mga hindi kakilala. Sumunod, pagnanakaw ng pagkakakilanlan o identity theft. Next, ang naiibahagi mong impormasyon ay maaari mong gamitin ng maaari siyang gamitin sa ibang tao sa paggawa ng mga krimen. Kaya kailangan nating ingatan. Tiyakin kung aling website ang maaring bisitahin at kung gaano katagal maaring gumamit ng computer, internet at email. Magpa-install o maglagay ng internet content filter. Sumunod, ipagbawal ang pagkain habang gumagamit ng computer. Next, bisitahin lamang ang aprobadong site sa internet. Sundin ang direksyon ng guro. Huwag mamahagi ng impormasyon tulad ng password ng email. Ipagbawal ang chatroom na magdudulot ng kapahamakan. Gamitin lamang ang ligtas na search engine. I-shutdown at i-off ang internet connection kung tapos na itong gamitin. Sa paggamit ng ICT, kailangan panatilihing ligtas ang mga binubuksang sites at iwasan ang mga makakasamang bagay na makakasira ng pangalan mo.
Okay, pagyamanin. Natatandaan mo pa ba ang mga panuntunan sa tama at ligtas na paggamit ng computer, internet at email? Halika at subukan natin kung ito ay iyong natatandaan. Tukuyin kung ang sinasaad ay panuntunan sa paggamit ng computer, internet at email. Sa bawat bilang ay tama o mali. Lagyan ng check kung tama at ikis naman kung mali ang impormasyon. Okay, una, kumain habang gumagamit ng computer, ikis. Pangalawa, makipag-usap sa taong di mo kilala, mahusay, ikis. Pangatlo, gamitin lamang ang mga ligtas na device. Gamitin lamang ang mga ligtas na sites. Check. Pang-apat, sundin ang panuto ng guro sa pamamagitan ng computer. Mahusay. Check. Pang-lima, huwag ipamigay ang mga password ng email at huwag ding itong kalimutan. Mahusay mga bata, tama lahat ang sagot. Next, isipin natin. Isa-isip. Subukang tukuyin ang larawan sa ibaba tungkol sa bahagi ng computer. Pumili ng sagutan sa loob ng kahon. Okay, speaker, monitor, CPU, printer, keyboard. Okay, lagyan natin ng sagot. Una, mahusay, printer. Pangalawa, CPU. Okay, pangatlo, monitor. Pang-apat, speaker. Ang panglima, mahusay, keyboard. Okay, binabati ko kayo sa inyong tamang sagot. Kung nais mong magpadala ng sulat at matanggap kaagad ito ng pinapadalhan mo, ano ang iyong gagawin? Mahusay mga bata, mag-email lamang sa computer para minuto lang nandoon na. Okay, isagawa. Ano ang gagawin mo sa bawat sitwasyon? Piliin ang hakbang na maaari mong gawin sa kulong B. Isulat ang titik sapat lang na nakalagay sa bawat bilang ng kulong A. Okay, pagpilian siya. Una, nasa ibang bansa ang iyong magulang at nais nitong makita ang iyong report card. Ano ang dapat mong gawin? Tama, letter C. Ano? Letter B, number 1. Ipadala ang report card gamit ang email. Tama. Pangalawa, gumawa ka ng email address upang makapagpadala ng email sa kaibigan. Letter C, mag-sign up sa email o Yahoo. Email, okay. Letter C. Number 3, may nakita kang masamang komento sa isang artista na iyong idolo. Ano ang tamang sagot? Iwasang magbigay ng komento upang maiwasan ang cyberbullying. Letter A ang number 3. Number 4, nakigamit ka ng internet sa computer shop. Ano ang iyong gagawin? Siguraduhin na turn off o na i-log out ang email bago umalis sa computer shop. Okay, panglima, nagbigay ng gawain ang guro na kailangang gumamit ng internet. Okay, tama ang sagot, letter A. Sundin ang panuto na ibinigay ng guro. Okay, binabati ko kayo sa inyong tamang mga sagot. Mahusay.
Dito naman tayo sa tayakin. Binabati kita at matagumpay mong nasagutan ang mga gawain. Ngayon, subukan muli ang inyong kaalaman sa pagsagot ng susunod na gawain. Okay. Part 1, pag-iisa-isa. A. Isulat ang mga bahagi ng computer. Okay, 5 yon kanina. Ang mga bahagi ng computer. Okay, printer, CPU, monitor, speaker, keyboard. Yan ang pang-5. Ulitin ko, number 1, printer. Pangalawa, CPU. Pangatlo, monitor. Pang-4, speaker, and then pang-5 ay keyboard. Kahit magkabaliktadan, iyan ay check. Okay? Next, B. Magbigay ng 5 tuntunin na dapat sundin sa tama at ligtas na paggamit ng computer. Isulat sa bawat linya, sa bawat guhit. Mahusay mga bata, pang-6, magkaroon ng malinaw na patakaran sa paggamit ng computer. Yan ang pang-6 na sagot. Pang-7, bawal magdala ng anumang pagkain o inumin sa loob ng computer laboratory. Mahusay mga bata, yan ang pang-7. Pang-8, ano naman ang inyong tama? Huwag ibigay ang password kanino man. Pang-9, pumili ng password na mahirap hulaan. Mahusay mga bata, tama. Pang-10, gamitin lamang ang mga ligtas na search engine sa internet. Mahusay mga bata. Binabati ko kayo sa inyong mga tamang mga sagot. Tandaan, lahat yan ay tama. Ngayon, dito tayo sa karagdagan gawain. Naunawaan mo na ba ang kahalagahan ng ICT sa pang-araw-araw nating buhay? Upang masabayan ang mabilis na pag-unlad ng ating teknolohiya ay kailangan ding maging bukas ang ating isipan sa mga pagbabagong ito. Bilang karagdagan, gawin sa araling ito, nais ko na gumawa ka ng isang college gamit ang mga lumang dyaryo, magasin, kartulina, gunting, permanent marker or pandikit. Ipakita sa inyong college ang kahalagahan ng ICT. Okay, dalhin sa darating na retrieval ang inyong mga sagot. Ipaliwanag ang inyong output sa pamamagitan ng pagsulat ng 2 pangungusap o 3 pangungusap o pang-4 na pangungusap. At ngayon mga bata, tapos na ang ating mga bagong aralin. Tapos na ang ating aralin sa Module 2. Mahusay mga bata, natapos tayo na walang kahirap-hirap. Labis akong natutuwa sa lahat na tayo na marami tayong natutuhan. Naway ang ating natutuhan ay laging tandaan at lalo pa ninyong pagyamanin. At ang hindi pa nakapag-subscribe, please subscribe and thank you.